Hello, magandang hapon po sa ating lahat. Ito na naman tayo, nagbabalik sa Surumay. Alam nyo, hanggang ngayon, napakarami pa ring tao dito. Hindi na nawala-wala. Kahit naman walang hanami, talagang matao ang lugar na to. Hapon na rin naman ako nagpunta dyan, nagpaikot-ikot, naghahanap ng mapopwestuhan. Alam nyo, sa totoo lang, hindi naman natin kailangan ng kahit na sino para sumaya. Pwede naman nating pasahin ang sarili natin mag-isa. Huwag nating hayaang magkaroon ng pwesto ang stress o lungkot sa puso at buhay natin. Kasi mas madalas may mga nakakausap akong mga trainee visa or SSW visa, yung mga baguhan dito sa Japan. Ang laging tinatanong sa akin, matagal ka na ba rito sa Japan? Sabi ko, oo. Ang sagot naman nila sa akin, paano mo nakakayanan ng lungkot dito? Kami nga, 3 buwan pa lang, uwing-uwi na dahil sa sobrang lungkot. Ang sagot ko naman, nung una, syempre malungkot. Ganyan din naman ako katulad nyo. Kaya lang, syempre, dapat natin kayanin. At saka isa pa, kanya-kanya lang ng kaparaanan kung paano mawala ang lungkot. Ganun talaga buhay eh. Ipinanganak tayong walang kasama, ipinanganak tayong mag-isa. Natural, ibig sabihin, kaya nating mag-isa. Yun nga lang, bonus na lang kung meron kang kasama sa buhay. At bonus na lang din na magkaroon ka ng asawa, anak, kaibigan. Bonus na lang yun, pero mag-isa pa rin tayo. Pag-isa tayong ipinanganak, mag-isa pa rin tayong mawawala. Kaya ganun talaga buhay. Maiba nga pala ako. Ito nga, umikot-ikot ako. At dyan, napakarami pang ang tao. Hindi pa rin mahulugan ng karayom. Hanggang ngayon talaga namang At saka bukas pa yung mga inuman, yung parang bar garden, tsaka yung kainan, mga yakinikuhan. Bukas pa rin siya, andyan pa rin silang lahat, nariyan pa yung mga yatay. Hindi pa rin nababawasan. Parang nung una lang din, hanggang ngayon. Nakala ko nga wala na kasi dapat hanggang 2 weeks lang sila, diba? Mga yatay, yung putso. Pero halos inabot na din sila ng 1 buwan. Bago maghanami, nariyan na sila hanggang ngayon. Patapos na hanami, nariyan pa rin. Usually, taon-taon, 2 weeks lang sila eh. Pero kasi late na kasing namukadkad ang mga sakura, 'di ba? Late na nagmangkay. Napakarami pa ring tao. Pasensya na nga pala kayo kung nangongongo ako. Gawa ng inaatake na naman ako sa kapunsyo. Nagbabara na naman ang aking ilong. At ito nga umiikot na naman ang lola nyo. Nagpaikot-ikot ng walang humpay. Lakad doon, lakad dito. Naghahanap ng pwesto. Tapos kasi pag naupo ako, may mga lumalapit, mga nakikipagkwentuhan, nakikipag-usap. Ako naman gustong umikot-ikot, kaya iniiwan ko muna sila. Sabi ko mamaya na lang, pag nakita ulit, kwentuhan ulit. Napakarami pa rin kasing yung mga pumapasyal dito na malalayong lugar. Toyohashi raw sila, sabi kanina. Ilan sila? 4. Mga nag-iikot-ikot din. Kaya masaya naman makipagkwentuhan. Kaya nga sinasabi ko, kaya mong pasayahin ang sarili mo mag-isa. Kahit na ikaw mag-isa, kaya mong pasayahin. At ito nga, ako inikot-ikot kong camera at naghanap ng pwesto. At nakakita na ako ng pwesto. May baon akong kape, si Chiria, tsaka si Chicken. Binili ko sa kumbini. Pero yung kape, gawa ko yan. Syempre, tipid tips tayo ngayon, di ba? Hindi mo natin kailangan bumili para Yun, kailangan lang natin magbaon. Napakalapit naman ito sa amin. Walking distance, pwede. Dyan nga muna ako pumwesto sa may ibabaw ng bato. Sa ilalim ng puno ng sakura. Yung likod niyan, kawa, tubig. Yan, ang hinain mo ng lola. Yun nga, sobrang sarap naman ng kinakain ko. Sinchikin yan. Tapos kape. Yun, tapos, yun nga, may sichirya akong daladala. Buti na nga lang, nakapwesto sa medyo malayo-layo sa tao. Sabi ko sa sarili ko, mamaya na lang ako lalapit sa kanila kapag ako'y nakakain na. At nakapag-video-video. Alam nyo naman, kailangan ko mag-video. Para yun nga ang purpose ng pinunta ko dyan sa Surumay. Yung nakausap ko nga mag-asawa dyan kanina. Sabi sa akin kung saan daw may murang matutuluyan. Hotel. Kasi ang layo raw nila, taga Gifu. Sabi ko, wala akong ideya, pero ang alam ko, mas mura-mura kapag malapit doon sa sa may Oasis ni Joichi. Maraming mura doon. Kasi sabi ng kaibigan ko dati, taga Gifu rin yun. Doon daw siya nagtumaro, kaya lang hindi ko matandaan kung anong pangalan ng hotel.
Sabi ko, pwede naman silang mag-search kako sa Google kung anong pangalan, kung ano yung mura. Kasi sa Oasis 21, may mga mura doon. Sunshine yun lang yata per isang gabi. 12 hours yata. Pag 24 hours, bali doble ng presyo nun. Sa mga narinig ko lang. Kaya lang hindi rin ako ganun ka-sure. Sabi ko, i-search nyo na lang. Ayan na nga, nagpaikot-ikot na ako. Ayan. Nakita nyo yung likod ko, ikawa. Kawa siya. Maganda view dyan eh. Kaya nga binabalik-balik ka lang mga ng mga malalayong lugar. Kasi ayan, ang Sakura. Ayan nga, malapit ng Malagas. Lahat. May natitira pa naman. At saka mamaya-maya, pagkagabi, nagla-light up yung Sakura dun sa unahan. Marami pa rin naman siya. Pero pagka hinangin at umulan, syempre, nagkakandalaglag. Ayan na nga, malapit ng gumabi. Inabutan na nga ako ng gabi dyan. Kaya syempre, kailangan na nating magayak pa uwi. Ayun, isa pang ikot, paikot-ikot. Walang katapusan ng paikot-ikot, video mag-isa. Yung ganun talaga buhay eh. Walang kukuha sa atin kundi tayo. Kaya yun, gambatero tayong mag-video mag-isa. Ganun talaga buhay eh. O yan na nga, gabi na. Nabutan na nga ako ng gabi dyan. At syempre, naglalakad. Lalakad pa, uwi na sana. Kaso mo, gusto ko pang ikutan muli ang Sakura na nagla-light up na. May ilaw. Kaya papunta tayo ngayon doon. Para para umikot ulit, isang ikot. At nang makita niya yung Sakura na may light up. May ilaw. Ayan, malapit na tayo. Pero naglalakad pa rin tayo papunta roon. Alam nyo, Sakura na to, talagang dinadayo ng malalayong lugar. Marami namang lugar na may mga Sakura. Pero ito talagang lugar na to ang talagang dinadayo. Napakaraming tao, hindi mo mahulugan ng karayom tong lugar na to. Araw-araw, kahit naman walang Sakura, edi lalo na ngayong may Sakura. Alam nyo, hindi siya nakakasawa kahit paulit-ulit mong tingnan, paulit-ulit mong pasyalan, kahit araw-araw mo pampuntahan. Hindi ka talaga magsasawa kasi napakagandang tingnan, nakakaalis ng problema, nakaka-relax ng utak. Yung iba nga dyan, nasa ilalim yan, di ba may mga lugar niyan sa ilalim na hindi, na bawal, may bakod. Pero may lugar naman na pwede mong lagyan ng latagan mo ng tawag ng mantel, na pwede mong higaan o kaya upuan. Pero karaniwan dyan, nakalatag. Yung harapan niyan, may maraming nakalatag na na mga nila, sapin. Yun nga. Tapos, ang dami pa ring tao. Dami pa ring tao. Hindi talaga mawala-wala. Kasi nga, kagaya nga ng sinabi ko, nakaka-relax, magkakaroon ka ng peace of mind. Maglatag ka dyan sa ilalim yan, humiga ka, tumingala ka, nakatingin ka sa Sakura. Yung iba, magdamag daw dyan eh. Yung nakakwentuhan ko kanina, dyan daw sila natutulog. May tent daw silang dala. Ilalatag daw nila mamaya pagka medyo kumonti na yung tao. Sabi ko po, pwede ba yun? Ang alam ko, bawal yatang matulog. Sabi niya, pag nagawa na raw nila dati yun. Pag may Sakura naman daw, pinapayagan. Sa bagay, open naman yan. Open tsaka wala namang entrance, di ba? Kahit naman sino, pwede dyan eh. Kahit sa upuan lang, pwede kang tumambay magdamag eh. Kasi may upuan, marami namang upuan dyan eh. Pero syempre, iba pa rin yung nakakalatag yung katawan mo. At saka nakaka-relax, hindi nakakasawang tingnan. Yukli ka maglakad-lakad, talagang mawawala problema mo. At saka may peace of mind, masarap sa pakiramdam, ang daming tao, ang dami mong makakausap, magbaon ka lang para hindi ka na bumili-bili. Kasi ang dami namang mabibilhan dyan, pero syempre, iba pa rin yung nagtitipid, di ba? Lalo na pag madalas kang nagpupunta dyan, kailangan mo magtipid. Pag napapadalas ang punta mo, syempre, kahit paano, mahal din yung mga bilihin sa yatay. Magsariling sikap na lang, pwede naman eh. Magbaon na lang. At yan nga, unti-unti na nga ako naglalakad yan, pauwi. Inikutan ko lang isang beses para, makuhaan ko ng video yung may ilaw, yung Sakura. May light up siya. Malapit na nga ako sa bisikleta ko. Pero ang ganda ng ilaw, ang ganda ng pagkakaano nila sa ilaw sa Sakura. Ang ganda ng tama ng ilaw sa mga bulaklak. Ang dami pa rin tao, naku po. Yun nga, umikot pa isa. Tapos yan, nag-decide ng umuwi. Kasi syempre gabi na, may pasok pa ako.
Haba, ang lola mo ay masyado nang nawili ka iikot. Palibas ang ganda ng tanawin. Tila nakakalimutan ng umuwi. Kailangan ko ng umuwi. O yan, malapit na nga ako niya sa bahay. Tapat na ako ng bahay. Kailangan na umuwi dahil may trabaho